Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang last part ng ating story. Buong gabi ng Huwebes hanggang buong araw ng Biyernes ay hindi maalis sa isipan ko si Julia. Talaga namang ibang feeling na makakasama at makakatabi sa kama ang nasa early 20s na babae, lalo na sa aking nasa edad 40 na. Feeling ko tuloy bumalik ako sa aking pagkabinata. Bandang hapon ay tinext ko muna si Julia kung pwede siyang tawagan ng oras na yon. Nag-reply naman siya na magte-text na lang siya sa akin kung pwede na siyang tawagan. Iniisip kong baka busy siya that time. Naghintay ako ng ilang oras. Panay ang check ko sa cellphone ko. Akala ko nakalimutan na ako ni Julia dahil halos 10:00 na ng gabi ay wala pa siyang text. Pero mga pasado 10:00 ay nag-text na siya na pwede na siyang tawagan. Buti maagang natulog si Mrs. dahil maaga pa ang biyahe niya papuntang probinsya kinabukasan. Kinausap ko si Julia kung paano kami magkikita kinabukasan. Sinabi niya na ako ang mag-set ng oras at lugar para wala daw akong duda. After lunch daw kami magkita kung pwede dahil manggagaling pa raw siya sa school nila sa may Mendiola. Sinabi ko na lang na doon lang siya sa area na yon ng school nila. At saka ko siya iti-text para sunduin dahil may dala naman akong sasakyan. Umayon naman si Julia sa sinabi ko. At yun, tinapos ko ng usapan namin sa cellphone. At bigla akong na-excite at nag-init sa muling pagkikita namin ni Julia. Sa isip-isip ko ay hindi bali ng hindi garbo ang painom ko sa aking mga kumpare at kaibigan ngayong bakasyon ko sa Pinas dahil sa ginastos at gagastusin ko pa kay Julia. Bihira ang ganitong pagkakataon para sa akin. Masakit sa bulsa, pero sulit naman. Kinabukasan, nakarating ako sa school nila Julia pasado 1:00 ng hapon. Mas maaga ako sa 1:30 p.m. na usapan namin. Tinext ko siya kung saan ako nakaparada. Nag-text back siya na malapit lang daw ako sa exit gate nila at i-text na lang daw niya ako pagpapunta na siya. Maya-maya tinext na ako ni Julia na palabas na siya ng gate ng school nila. Nakita ko naman siya kaagad at nakita din niya ako. Ang ganda ng ngiti niya. Feeling ko gusto niya talagang matikman ko ulit siya. Maski pa nasa isip ko rin na yung pera ko lang ang kailangan niya. Napalunok ako sa suot niyang uniform. Dahil hulmado ang hugis ng katawan niya sa kanyang damit. Akmang bababa ako ng kotse nang sumenya siya na tawagan ko siya sa cellphone. Tinawagan ko si Julia sa cellphone niya. Sinabi niya na hindi pwedeng lantaran na sumakay siya sa kotse ko. Lalakad siya hanggang sa kanto na malapit ang opisina ng DSWD at doon ko siya sundan at pasakayin. Lumakad na nga si Julia at pinaandar ko na ang kotse niya para tagpuin siya sa lugar na sinasabi niya. Wala naman 10 minuto ay nakita na kami. Sumakay na si Julia sa kotse ko. Iba ang dating niya. Matamis at makahulugan ang ngiti niya na lalong nagpapatingkad sa ganda niya. Ang ikinagulat ko ay binigyan pa niya ako ng matamis na halik sa pisngi ko at biglang humalakak. Masaya kaya na ngayong araw, Julia. May pakis ka pa. Biro ko sa kanya. Siyempre, nakipagkita ka ulit sa akin kaya masaya ako. Siyempre, makukumpleto na halos kasi ang kailangan mo, hindi ba? Sabi ko. Well, isa yun. Pero masaya lang talaga ako at nakita kita ulit, Manong Roger. Manong Roger pa talaga. Roger na lang ang itawag mo sa akin, Iha. Sige, Roger. Pinatakbo ko na ulit ang kotse ko. Gaya ng dati, ayaw ni Julia na ma-expose kami. Kaya tuloy agad kami sa bandang Pasay ulit. Maski cheap na hotel lang daw, sabi ni Julia. Para hindi na raw ako magastusan masyado. Siyempre, masunurin ako, kaya sa isang cheap na lugar ko siya dinala.
May garahe naman pero doble ang unit. Isa pang taxi ang customer at isa pang may personal na sasakyan kagaya ko. Kaya lang naudlot ang pagpasok namin sa loob. Pinanakan kami ng boy na sira raw yung aircon sa isang unit. Kung gusto raw namin ay iwan na lang yung sasakyan dito sa garahe at doon daw kami sa ibang unit na walang garahe dahil mga 30 minutes para matatapos yung nasa isang unit. Sabi ni Julia ayaw niyang lumabas. Hintayin daw naming matapos yung nasa isang unit. Sinabi naman sa boy na maghihintay na lang kami sa loob ng sasakyan. Nagkwentuhan muna kami ni Julia. Maya-maya, nagiging malambing at pilya siya sa akin. Panayang yakap, halik sa pisngi ko at kiliti sa tenga ko. Ako'y nahihiwagaan sa'yo, Julia. Super lambing mo ngayon, ang sabi ko. Ride on ka na lang, Manong Roger. Basta okay at happy ang mood ko ngayon. Kasi naman, may epekto agad sa akin eh. Mamaya pa naman tayo makakapasok ng kwarto. Biro ko. Aba, Manong Roger, wala namang pumipigil sa iyo sa mga nais mong gawin sa akin. Sa'yo lang ako ngayon. Kung gusto mong umpisahan, di ikaw ang bahala. Baka mapano ka pa niyan pag hindi mo binigyan yan ng laya. Naku, Ining, hindi kita uurungan. Mula na maghiwalay tayo ng Huwebes, buong araw kahapon nasa isip kita. Talaga, Manong Roger? Tumangot, ngumiti ako kay Julia. Lumapit sa akin si Julia. Yumakap siya at niyakap ko din siya. Nagdikit ang aming mga labi hanggang sa naging marahas ang palitan namin. Sinimulan kong humaplo sa katawan niya. Pero nagulat ako at pinigilan niya ako. Manong, baka magusot yung uniform ko. Itaas mo na lang yung blouse ko. Bulong ni Julia sa ngiti. Lalo akong nanggigigil kay Julia. Game na game siya. Walang kieme, straight to the point. Dali-dali kong itinaas ang blouse niya. At sa puntong yun, nag-umpisa ang lahat. Hindi mapigilang mapasigaw ni Julia sa loob ng kotse sa oras na yun. Agad ko siyang hinalikan. Hindi ko kasi alam kung maririnig sa labas ng kotse ang boses niya dahil nga sa sobrang lakas. Hindi ko rin naman namalayan agad na kinakatok na pala kami ng room boy dahil log out na yung isang customer. Dala-dala na niya yung bill. Dali-dali kaming nag-ayos muna ni Julia ng mga sarili namin. Pagkababa ng kotse, ay bumulong ako kay Julia. Tapos na sila. Tayo naman ngayon. Ngumiti ng napakatamis si Julia. Pagkatapos ay yumakap ulit siya sa akin na magpit, sabay haplo sa zipper ng pantalon ko. Mukhang galit naman ng Roger Miss ka na kasi niya, Julia. Sagot ko. Ilang saglit pa ay naayos na ng room boy ang kwarto namin. At pinatuloy na kami ni Julia. Pagkapasok namin ng kwarto, ay nauna na siyang nag-shower at ako naman ay binuksan ko ang TV. After 15 minutes, ay lumabas na siya ng shower na nakatapis na lang ng tuwalya. Nag-request ako kay Julia na isuot niya muli ang kanyang school uniform. Mas may thrill kasi, ang sabi ko. Tinanong niya kung pati underwear ba ay susuot niya rin. Sabi ko ay suot niya rin. Mas gusto kong ako ang kumakalas sa suot ng babae. Pumunta na agad ako sa banyo. Sandali lang ako nag-shower dahil gigil na gigil ako sa dalaga. Pagkalabas ko ng shower ay nagtapis lang ako ng tuwalya. Naka-dim lights na sa loob ng room. Agad akong tumabi kay Julia na nakaupo sa gilid ng kama at nanunood. Halika na, Manong. Umpisa na natin. Sabay ngiti niya sa akin. Kalma lang, Iha. Hindi tayo nagmamadali, hindi ba? At least ngayon, komportable tayo sa isa't isa. Pasensya ka na, Roger, Parang sabik ba yung dating ko ngayon? Medyo, Iha. Kanina pa kasi ako excited sa'yo, Roger,
Gaya mo, hinahanap-hanap ko rin yung nangyari sa atin mula nung maghiwalay tayo last Thursday. Kaya totoo yung sinasabi ko na masayang-masaya ako ngayon dahil nakipag-meet up ka ulit sa akin. Habang may klase nga ay ikaw yung iniisip ko eh. Alam ko kasing mababaliw na naman ako sa iyo sa kama. Malambing na paliwanag ni Julia. Tsaka good news nga pala, Roger. May pinuntahan sandali yung tito ko at sinabi kong uuwi ako sa Batangas ngayon. Kaya kung pwede, pagsawain mo ako buong gabi at iyo ang iyo ko. Dagdag pa ng dalaga sa akin. Napaisip agad ako na kinabukasan pa ang uwi ng misis ko at nagpaalam rin ako makikipag-inuman kasama ang mga barkada ko. So pwede, sabi ko sa sarili ko. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Maingat kong sinuyo ang kanyang labi, paibaba, at unti-unting kinalas ang kanyang masuot hanggang sa muli kong nasilayan ang napakaganda at balingkinitang katawan niya. Sa sandaling yun, hindi ko napigilang sumampa agad sa kama, kasama ang napakagandang dalaga. Muling ibinukas ng kusa ni Julia ang kanyang mga hita para muling isuko ang lahat ng iniingatan niya sa akin. Kaya hindi na ako nakapagpigil ng aking sarili. Halos pumako ang mga kuko ni Julia sa aking lihuran, kasabay ng pag-uga ng matibay na kama. Hindi ko mapigilang pagmasdan ang maganda niyang muka na napapakagat-labi sa tindi ng tinatamasa. Todo bigay ako sa kanya. Halos mabilo naman si Tricia sa tindi ng pagpapakasasa naming dalawa. Sinulit namin ang pagkakataong yun. Pareho kaming lango sa isa't isa. Walang ibang laman ang aming isipan, kundi ang isa't isa lamang na tinatahak ang daan patungo sa rurok. Lumipas ang magdamag hanggang madaling araw. Pareho kaming lumaypay at hingal. Lumipas lang ang ilang sandali at inihatid ko na rin siya sa istasyon ng bus papuntang Batangas. Pero bago siya bumaba, ay inabot ko sa kanya ang karagdagang 10K. Oh, para saan to, Roger? Tanong ni Julia. Para mabuo na ang 20K mo. Nangihinayang kasi ako sa iyo kung mapapariwara ka lalo. Sana mag-aral ka na mabuti. At huwag sayangin ang chance na pinag-aaral ka ng tiyuhin mo. Iwasan mo lang maging magarbo dahil hindi ka naman mayaman gaya ng mga kabarkada mo. Opo, Manong. Ang bait mo naman. Pero may prinsipyo din ako eh. Hindi ko basta tinatanggap ang pera. Kung hindi ko tinrabaho, pili niyang sagot. Trinabaho mo naman yan ah. Pumayag kang mag-overnight tayo. Biro ko. Manong naman. Okay na yung 5K kagabi. Bonus na yung long night natin dahil ang bait mo eh. Ganito na lang. Ituring natin na advance mo to sa akin. Kung gusto mo ako ulit makasama pag bakasyon mo next time dito sa Pinas, di may advance ka na. Aba okay sa akin yun. Umalik pa si Julia sa akin bago siya bumaba ng sasakyan. Sa ngayon, tuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Julia, maski na sa abroad na ako ulit. Usapang friends o close friend. Hindi nga namin binabanggit ang mga namagitan sa amin. Basta tagpuin ko raw siya pag uwi ko ulit. Kaya hinihila ko ulit ang paglipas ng 6 na buwan para makauwi na naman ako sa Pinas. May advance pa ako sa kanya, kaya pag uwi ko ay magkikita na naman kami para muling matikman ang sinasabi nilang bawal. Dito na po nagtatapos ang ating kwento.